Hello mga kababayan, narito na naman tayo para sa pinakabagong update sa lagay ng ating panahon. Kung naghahanap kayo ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga bagyo at inaasahang pagbabago sa ating klima, tamang-tama ang video na ito para sa inyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para manatiling updated sa mga balitang pangkaligtasan. At syempre, pindutin ang bell icon para mauna kayong makaalam sa mga bagong updates. Ngayon, simulan na natin ang ulat panahon para sa araw na ito. Narito ang pinakabagong ulat ukol sa lagay ng panahon at mga binabantayang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Si Bagyong Nika ay kasalukuyang nasa karagatan sa kanlurang bahagi ng Ilocos Sur matapos nitong lumabas mula sa landmass ng rehiyon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 120 km/h malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot sa 200 km/h. Patuloy itong kumikilos pakanlurang hilagang kanluran, west-northwest, sa bilis na 25 km/h. Mga apektadong lugar. Sa mga lugar ng Ilocos Region, Apayao at Abra, inaasahan pa rin ang mga masamang lagay ng panahon dulot ng direktang epekto ni Bagyong Nika. Dahil dito, hindi inaalis ang posibilidad ng biglang pagbaha o pagguho ng lupa lalo na sa mga mababang lugar at bulubunduking bahagi. Sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Cagayan at Isabela, patuloy ang mga pag-ulan at bugso ng hangin na dala pa rin ni Bagyong Nika, kaya posibleng magdulot ito ng pagbaha or landslide sa mga may katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, asahan ang maulap na kalangitan na may mga scattered rain showers and thunderstorms na dala ng trough ni Typhoon Nika. Ganito rin ang magiging lagay ng panahon sa natitirang bahagi ng Luzon. Para sa mga nasa Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga scattered rain showers and thunderstorms sanhi ng mga localized thunderstorms. Bagaman hindi ito epekto ni Bagyong Nika, posibleng magdulot ito ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung may malalakas na thunderstorms. Sa kasalukuyan, nakakaranas ang mga lalawigan ng Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora ng intense to torrential rains, mahigit 200 mm ng ulan, na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide. Ang mga lalawigan naman ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela ay makakaranas ng heavy to intense rains, 100 hanggang 200 mm ng ulan ngayong araw. Samantala sa Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija, inaasahan ang moderate to heavy rains, 50 hanggang 100 mm ng ulan na maaari ring magdulot ng pagbaha at landslide. Bukod kay Bagyong Nika, dalawa pang sistema ng bagyo ang inaasahang papasok sa PAR. Sa layong 1,375 km silangan ng Eastern Visayas, natukoy ang isang tropical depression na may lakas ng hangin na 55 km/h malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot sa 70 km/h. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 km/h. Inaasahang papasok ito sa PAR bukas at posibleng pangalanan bilang Bagyong Ophel. Base sa huling track nito, maaaring tumama ito sa extreme northern Luzon o sa Cagayan. Ang isa pang bagyo na may international name na Manye ay nasa silangan ng Central Luzon sa layong 3,390 kilometers silangan ng rehiyon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 85 km/h malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot sa 105 km/h. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong timog-timog kanluran, south-southwest, sa bilis na 10 km/h. Ayon sa mga forecast, maaaring patungo ito sa Visayas o Bicol region sa mga susunod na araw at posibleng lumakas pa ito bilang typhoon bago makarating sa Eastern Visayas o Bicol. Dahil sa kalayuan at pabagubagong direksyon ng mga bagyo, maaring magbago ang mga forecast track. Patuloy na manatiling nakaantabay sa mga updates mula sa mga kinauukulang ahensya para sa pinakahuling balita sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood ng ulat panahong ito.
Kung nagustuhan ninyo ang impormasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para manatiling updated sa mga susunod na ulat. Pindutin na rin ang bell icon para siguradong makakuha kayo ng notifications sa mga bagong update.